Siyempre, tulad ng ating mga kababayan, mapakinggan natin mula sa Pangulo, mula sa kanyang punto de vista, ang tunay na kalagayan ng ating bansa sa ngayon. Pangalawa, kung ano para sa kanya mga pangunahing problemang dapat pagtuunan ng pansin sa susunod na naman na taon hanggang sa kanyang susunod na SONA sa 2025. Wala akong alam o indikasyon kung ano ang ilalaman o sasabihin ng Pangulo sa SONA. So sabay-sabay nating mapapanood at mapapakinggan yun. Sa dinami-dami ng sonang na-attendan ko, natuto na ako na huwag pangunahan ng Pangulo kaugnay sa sasabihin at hindi niya sasabihin. Natuto na rin ako na antabayaran na lamang, pakinggan at kung sakasakali, magkomentaryo pagkatapos ng kanyang sona kaugnay ng aking impresyon o sa tingin ko impresyon ng ating mga kababayan sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga tinalakay at hindi nabanggit at hindi tinalakay. This has been a lot of firsts for me. Maraming mga una ito sa nitong mga nagdaang buwan. Pero at least bukas, kung matuloy yung signing, hindi na yun first, second na. Para sa akin, na mag-attend ng signing. Ang alam ko ay may nakaschedule ng signing ng procurement law at ng isa pang bill. Tomorrow, sir? Yes. Malacanang. Wala ko naman dito, siyempre. Wag dito. Nagkakabit pa tayo. Wag dito. Yes, I got the invitation last night. Sir, sorry, specific topics that you would want the President to cover during the SONA, for example, Pogo, security? Again, natuto na ako sa maraming mga SONA. Minority man ako, majority. Pinangahawakan ko man ng pwestong to, hindi. Na huwag pangunahan ng Pangulo dahil sa totoo lang, siya lamang naman talaga ang nakakaalam at siya lamang naman na may pinakamalawak na access sa impormasyon at kaalaman kumpara sa sino man sa atin para piliin kung ano ang dapat mabigyan ng atensyon sa SONA kasama siyempre sa pagpasya niya. Gaano kahaba man niya gusto ang SONA? Siyempre, kung iisipin niyang pwedeng 3 oras ito, edi lahat ng gusto natin siguro marinig ay maririnig natin. Subalit kung magpasya siya na maikli lang ang nais niyang sabihin at gawin, dahil may ibang pagkakataon pa namang mabanggit at matalakay ito, malalaman natin lahat sa darating na Lunes. Kahit nga ako, wala pa akong speech eh. So siya din siguro hindi pa rin tapos, malamang. Yes, ma'am. Ginagalang ko yung kanilang pananaw, kaugnay niyan, at yung kanilang kahilingan na marinig yan. Pero gaya ng sabi ko, sa parte at punto ko, sa tinagal-tagal ko sa Kongreso, siguro pang 23 SONA ko na ito na mapapakinggan. Nung simula, may mga komentaryo ko pa bago, SONA, sana, SONA. Pero makalipas ang 23 SONA, mas pipiliin ko ng antabayan na natintayin na lamang, imbis na pangunahan, dahil hindi naman ako ang magbibigay ng talumpating yon. Sir, mag-alis ko. Yes, ma'am. Sir, until now, wala naman clear sa susuko, hindi pa rin siya na-aresto, pero parang medyo naglaban pa siya kasi nag-post siya sa social media na sinasabi niya hindi naman siya yung pinakamalaking problema ng bansa. Bakit tila fixated daw sa kanyang ilang senador? Well, karapatan niya yun. Karapatan niyang sabihin yun, pero para sa akin, wala siya sa lugar pagsabihan. Sino mang miyembro ng Senado kung ano ang prioridad sa isip nila at ano ang dapat nilang hindi maging prioridad. Siyempre, siya yung tinatamaan, siya yung naaatake dito sa isyong ito. Siyempre, unawain natin, pagtatanggol niya palagi yung sarili niya. Pero hindi rin niya pwedeng ipersa yung kanyang personal na interes at kaisipan sa interes at kaisipan at pananaw ni man, higit pa sa sino mang miyembro ng Senado. Ano yung orders niyo sa USA? Kasi nag-iisang linggo na bukas. Since nalabas yung arrest order, wala pa rin siya. Well, nung nakaraang mga araw pa na makipag-coordinate na sa NBI, makipag-coordinate sa Philippine National Police, alalahanin ninyo,
Ang OSAA ay hindi naman mga pulis at investigador. Ang Sergeant at Arms ay binubuo ng mga individual na hindi naman nagsanay kaugnay sa pag-imbestiga at pag-track ng mga hinahanap ng Senado man o ng batas. Kaya ang tanging armas na gamit nila ay koordinasyon sa law enforcement agencies. Pero hindi naman nag-iisa si Alex Go kaugnay sa warrant of arrest na inisyo ng Senado. May mga outstanding warrant nga na inisyo ng korte na mismo na hindi pa nga napapatupad din ng NBI man o ng PNP. So, isa lamang siguro ito sa listahan ng dapat trabahuhin pa ng PNP, NBI at ibang law enforcement agencies natin. At hindi tayo nagkukulang sa pagpapaalala sa kanila kaugnay ng trabahong dapat nilang gampanan. Pero nung comment po, sir, na parang wala talagang balak sumuko or magpa-aresto si Alice Go, may dapat ba siyang ikatakot? Well, may prinsipyo sa batas na flight is evidence of guilt. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago siya, may iniiwasan siya, at meron siyang mga katanungan na ayaw sagutin o harapin. Alalahanin ninyo, hindi ito warrant of arrest para sa ikulong at parusahan kaugnay sa isang ginawang krimen. Ito'y warrant of arrest para tiyakin ang kanyang pagdalo sa pagdinig at sagutin ang mga katanungang ipupukol sa kanya ng mga miyembro ng Senado habang ginagala yung kanyang karapatan na i-invoke yung kanyang Bill of Rights kaugnay sa right against self-incrimination and right to remain silent. Sir, can you share yung view po ni Senator Win na may possibility na nakalabas na si Alice Go ng bansa using her Chinese passport? Well, hindi ako magugulat pero dagdag kapabayaan na naman yan kung sakasakali sa Bureau of Immigration kung nangyari nga yan. Bagaman walang hold departure order pa sa ngayon na iniisyo ang korte laban sa kanya. Siguro naman dapat may impormasyon ang ating Bureau of Immigration kung siya nga ba'y nakalabas na ng bansa gamit man ang kanyang Philippine o ang kanyang Chinese passport. Pagpapakita yan, hindi lamang ng kapabayaan kundi negligence kung sakasakali ng ating Bureau of Immigration. Sugpo na... Sorry, nang Bicol ako. Galing lang ako bigla. Dagdagan ko na rin. Sa Bicol kasi sugpon eh. Dagdagan ko na rin. Itong mga investigasyon sa Pogo pinapakita ang tila kapalpakan ng ilang mga ahensya ng pamahalaan. Pangunahin na dyan, nabanggit ko na nitong nagdaang araw, ang Philippine Statistics Authority. Paano nga ba nakakapagpaproduce ng mga birth certificate na hindi naman pala totoo ang mga nakalagay doon? Importante at mahalaga to. Dahil ang ating government ID, ang ating passport, nakabase lahat yan sa birth certificate. Kung hindi pa na natin pwedeng pagkatiwala ng birth certificate, paano na yung ibang mga government identification cards na ini-issue natin? Dapat malinis yan, matanggal kung anumang sindikato meron dyan, at tiyakin na may check and balance tayo sa PSA. Sa panahon ng AI, walang dahilan para hindi pa nila matuntun at mapigilan anumang uri ng pamimeke sa loob ng ahensya nila mismo. At ang pangalawa ay ang Bureau of Immigration and Deportation. Bakit? Sa dinami-dami ng illegal na pogo na na-raid, karamihan ng mga nahuhuling Chinese nationals na nandun ay illegal aliens na. Pumasok bilang mga turista, walang hawak na work permit, meron man ay nag-expire na. Bakit tila wala silang kaalam-alam o ginagawa kaugnay nito? At kung hindi pa i-raid yung illegal na pogo, hindi pa nila malalaman na may ganun. Maganda rin malaman mula sa Bureau of Immigration and Deportation. Ilan nga ba yan? Ilan nga ba ang inisuhan nila ng work permit kung sakasakali? At panghuli, magandang tingnan na rin yung tila disjoint sa pagitan ng DFA at ng Bureau of Immigration. Sa sistema natin ngayon kasi, ang visa ay ini-issue ng iba't ibang konsulado sa iba't ibang bansa sa mundo. Hindi naman Bureau of Immigration na nag-i-issue niyan. Walang karapatan mag-issue ng work permit ang DFA sa pagkakaalam ko. So lahat ng ini-issue nilang visa sa iba't ibang konsulado, sa iba't ibang parte ng bansa, kabilang na ang China, ay puro tourist visa.
Bagaman ang intensyon ay magtrabaho dito. At ang ginagawa ay nagpapakonvert na lamang ng visa dito sa pamamagitan ng BID. Pag hindi nila ginawa yon, apparently there is no information sharing between the DFA and the BID with respect to the number of visas they've issued and how long the visa is for each and every individual that they issue a visa in favor of in that particular jurisdiction or consulate. At kulang ang ahente naman ng BID para naman i-monitor yung milyon na dayuhan na inisyo ng visa ng pamahalaan. Idugtong ko na. Dahil puro tourist visa ang ini-issue ng pamahalaan sa iba't ibang konsulado, tama pa ba at accurate pa ba yung data natin sa Department of Tourism? Dahil siyempre, ang basihan nila yung visa ang ini-issue. Kung ang intensyon naman pala nung ini-issue ng tourist visa ay magtrabaho, dapat ba nating ihiwalay yung tourist arrivals na binibilang natin at yung mga magtatrabaho dito na inisyo at nagpa-convert ng working visa para mas accurate, para naman mas tama, mas angkop yung datos natin at nang mas kumpleto rin ang pagpaplano natin. Sorry kung mahaba. Sir, pa-clarify lang. Sir, ang intindi namin, sabi ni Senator Lisa, kapag naglabas ng arrest order, matitrigger na yung paglabas ng HDO. But you said wala pa rin HDO until now. Ano? Saan nila? Text sa ako. Sa pagkakaalam ko, ang pwede lamang mag-issue ng whole departure order ay husgado. Walang kapangyarihan ng BID, Bureau of Immigration, mag-issue ng whole departure order. Ang pwede lamang nilang i-issue ay lookout order. Ang ibig sabihin ng lookout order, look. Tapos pagpa-out. Even with arrest order coming from the Senate, yun nga, walang karapatan si BI maglabas na. Kaya nga lookout at dapat tipan nila ang law enforcement agency kaugnay sa nakita nila. Pwedeng i-delay yung kanyang departure dahil nga may mga question at tanong at mabigyan sana sila ng sapat na oras na makipag-coordinate sa law enforcement agencies para ma-effect yung warrant of arrest. But that is not the equivalent of a whole departure order that will literally authorize the Bureau of Immigration not to allow the departure of a passenger. Ngayon, ang magandang tanong, bakit pa makakaalis yung may lookout order samantalang yung walang lookout order na pinrofiling lamang nila, pwede nilang i-offload? Hindi ko alam ang sagot sa tanong na yun. Walang kapangyarihan ng Senado mag-issue ng hold departure order laban kanino man. Walang ganong uri ng batas sa ngayon. Magandang punto at wala sa pagkakaalam ko, wala rin ganong uri ng koordinasyon o MOA sa pagitan ng BID at ng Senado. Isa yun siguro sa pag-uutos ko sa Sergeant at Arms ngayong na-bring up yung bagay na yun. Pero wala akong alam, base sa mula no ako'y manungkulan, na ganong uri ng kasunduan o memorandum sa pagitan ng Sergeant at Arms at ng Bureau of Immigration. We will look into it, definitely. Sabi po ni Senway, nakausap na rin niya. Actually, nakausap niya ako kaugnay sa seguridad na hiningi niya nung siya bibisita sa ilang pogo hubs na illegal. Partikular, kung naalala ko ng tama, nung siya nagpunta sa Banban, sa Alabang Bayon, at saka sa Porac. Pero kaugnay ng dagdag na seguridad mismo ng senador. Ulitin ko, ang OSAA ay hindi binubuo ng mga pulis o sundalo na may VIP security training. So, ang dagdag na seguridad ay i-coordinate kung kailangan ng tulong ko sa Philippine National Police Police Protection Group. Pero yan ay personal na bagay sa parte ng miyembro ng Senado kung sakasakali
Dahil kung security niya yung personal, makakasama niya yan saan man siya magpunta. Hindi para sa akin na ako ang pumili kung sino yun. Sila ang dapat pumili kung sino yun at kung ilan ang kinakailangan para payagan sila ng Philippine National Police. The most that I can do as Senate President is to simply facilitate and endorse the same to the Philippine National Police. Members of the Senate, as well as members of any agency of government that has threats, can request security and or additional security from the Philippine National Police. Yes, ma'am. Sir, on Narinig naman, okay na. Sir, on Nancy Ramo, sabi po kahapon ni Senator Win, hindi siya keen on letting her go kasi baka hindi umattend sa next hearing. Ano pong I leave the matter to Senator Risa and to Senator Win. That's why I referred her letter to them. They were the ones that recommended the issuance of a warrant and detention. I signed the warrant, and any change in that disposition would have to be recommended by them again. That is my position. And I do not want and I will not exercise my discretion without the input or recommendation from the members of the Senate and chairman who is handling the committee that so recommended the issuance of a warrant. Sir, you said the other day, sir, tingin nyo pwede naman siyang pauwiin? Hindi tingin ko. Sabi ko, ang desisyon ng chairman, desisyon ng committee yan kung sakasakali. Hindi para sa akin na pagpasahan yun. I will always defer to the recommendation of the member of the Senate in charge of the particular investigation. Mas nasa tamang lugar at posisyon siya para alamin at malaman kung anong dapat gawin. Hindi ako. Sir, update po pala dun sa nabanggit na before na review dun sa rule na bawal yung gadgets. Ginagawa na namin ngayon. Hopefully by next week, malabas na namin yon. Of course, we would have to get first the opinion of the other members of the Senate. The rules were issued without being consulted to any member of the Senate, as I recall, being in the Senate for 14 years. I think these rules even antedated my being a senator way back in 2007. So we will do the proper and right thing, route this, and get the opinion of the other members before we finalize it. Sir, yung office or sino po yung mismong... The Office of the Senate President is the one that's authorized to issue through memoranda rules and regulations with respect to incarcerated or detained individuals by virtue of the warrants of arrest issued by the Office of the Senate President. Ano sir, kayo, yung opinion or opposition na pwede naman? Oo, hindi naman kulungan to. In fact, sila ay nilalagay sa isang kwarto. In fact, ang hinanapan ko pa ng paraan sa labas ng Senado, meaning sa facility ng Senado, dahil kapag sa loob ng facility ng Senado, kahit sa bagong building, ay patay ang aircon ng weekend. So, kailangan nasa struktura sa labas. Hindi naman pwedeng walang hangin kapag Saturday, Sunday at Monday to Friday lang. So, kasama yon sa aming ginagawa na rin ng solusyon at resolution. Alis ko po. Hindi yung Senate building na. Sir, doon pala sa ethics complaint para muna, sir. How do you view yung latest developments dun sa ethics case ni Senator Cayetano? And so far as Senate buildings, new Senate buildings concern, my second question is, do you have any new directives in so far as the construction of the building? None. According to Senator Cayetano, no new directives. According to Senator Cayetano, hopefully by mid-August at the latest, he would be able to complete the review and within that same month, make the corresponding recommendations. Ipagbibigay alam namin yan sa mga miyembro upang kunin din ang kanilang opinion at pananaw. Kabilang na at ang pinaka-importanting bahagi doon, yung halaga para matapos at makumpleto na yan at yung timetable kung kailan kami tunay na makakalipat na ng buong buo at hindi hulugan. Sir, sa ethics complaint naman, sir, kasi parang right now, medyo, while both senators are saying that they're ready or willing to be subjected to conciliation, pero parang ayaw naman nilang matras sa substance ng kanilang nirereklamo sa isa't isa. Para sa akin, sa tagal ko sa Senado at gayon din sa pamahalaan,
sa buhay na rin, isasama ko na. Wala namang bagay na hindi naghihilom sa pagdaloy, paglipas ng panahon. At naniniwala ako na hindi man ngayon, malaki ang posibilidad na bukas makalawa. Hindi man sa susunod na linggo, maaaring sa susunod na buwan. Pero sa dulo, mga veteranong senador na ang pinag-uusapan natin. Pag-graduate na si Senator Nancy, minsan ang nag-graduate si Senator Cayetano at bumalik. Sanay sila sa ganitong uri ng mga sitwasyon, pero alalahanin din natin na tao sila, may damdamin, hindi robot at makina, na naaapektuhan din.